Magandang gabi po mga brothers, mga sisters, mga tito at tita sa ating pong community ng Holy Family Marriage Encounter. At binabati ko kayo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay, kung saan po ako naka-assign. At alam nyo po, syempre ito na naman ang huling Huwebes ng buwan ng August, kaya sa huling Huwebes ng buwan, tayo po ay kahit papano nagsasama-sama para po sa ating spiritual nourishment. And alam nyo, isang bagay na hindi po natin siguro maitatatwa sa mga araw na ito, lalo-lalo na habang tumatagal ang atin pong pandemya at palapit ng palapit tayo sa buwan ng Disyembre. Matagal na rin mula noong Marso na ganito ang ating sitwasyon. Marami po yung tinatawag natin na nagkakaroon ng depression, no? Maliban po sa mga normal na mga suliranin at usapin ng pamilya, at syempre po yung lumalalang sitwasyon ng kabuhayan, dahil nga po sa marami ang nawawalan ng trabaho. Maliban po dyan, mga material na bagay, nandun din ang emosyonal at spiritual na experience ng marami na dahan-dahan ay nawawalan na rin po sila ng pag-asa at saysay sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot po at nakakatakot, no? Kung saan tayo dadalhin neto. Lalo-lalo na po yung mga kabataan, no? Mga kabataan na akala po natin ay ayos lang, no? Nasa bahay lang, pa-computer, pero hindi po natin alam kung andin ang long-term effect neto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang attitude, sa kanilang emosyon, at sa kanilang pananaw mismo sa buhay, no? Nakakapraning nga no? Yung iba ay papasok ng eskwelahan, magbibihis, ayan, no? Magpa-plug ceremony online, o upo ng 4 na oras, no? Minsan niisip mo, hindi ba kabuangan lahat ito? Dito sa tabi namin, sa likod po namin, meron niyang eskwelahan ng mga madre, at naka-online din yung mga teachers dyan, lalo-lalo na pa yung mga teachers na wala namang kapabilidad ng internet sa kanilang mga bahay. So dyan sila nag-o-online sa eskwelahan, at hindi ko alam kung matatawa ka o makikita mo yung teacher sasayaw-sayaw mag-isa sa loob ng classroom. Yung pala ay kasama yun sa kanyang online lesson. Depression. Tinatawanan natin, pero totoo, bawat isa po sa atin, yan na po ang malaking pinag-uusapan, hinaharap. Yung kawalan ng pera, kasama lahat yan. Kawalan ng trabaho, problema kung ano ang kinabukasan. Pero mas malalim dyan, depression. Okay? Mahirap po i-describe ang depression, Pero syempre, kadalasan mapapansin mo yan doon sa may katawan mismo. Yung kanyang pag-iisip, yung kanyang attitude everyday. Alam niyo po, of course, wala po tayong talagang sure ball na masasabi po natin na prescription sa depression. Buti pa yung ibang suliranin sa buhay, may prescription. Meron kang iba sakit, uminom ka ng gamot. May gamot pan-depression, pero yun po ay palliative, no? Chemical imbalance lang ang ina-address nun, para maayos yung mga hormonal problem mo brought about by stress, no? Or patutulugin ka, ganyan. Pero will it be a sure way? Well,
we have to fight our own battles. Ulitin ko po, we have to fight our own battles. At sa depresyong ito, ang pinakamatinding kaaway natin ay sarili natin. Kung tayo po ay magpapadala, magpapagapi, at ang pinakamatinding alay, kakampi natin sa depression ay sarili din po natin. Nasa iyo kung paano mo ke-carry yan eh. Carry mo ba yan? Sabi nga ng mga millennials, no? Dapat marunong tayo mag-carry ng issue ng depression. Of course, napakahalaga po yung tinatawag po natin na kinakain natin. Di ba? Kung sa physical na pangangatawan, kailangan masustansya yung mga kinakain mo. No? Lalo-lalo na ngayon. Na kailangan patindihin mo yung iyong immunity. Sapagkat sa totoo lang, ang physical at medical issue ng COVID, ang talagang pambanat mo dyan ay ang sarili nating resistance at immunity. Kaya kailangan babantayan mo yung kinakain mo, yung vitamins mo, sapat ang pahinga ng katawan mo, ayan, sapat ang tubig, sapat ang sunlight mo, no? Dapat inaalagaan mo ang katawan mo. Sa depression po, alam nyo po, dapat ang inaalagaan po natin yung atin pong emotion, yung atin pong intellect, pag-iisip, imagination. Yan. Yan dalawang yan ang nagtatagpo no? At depende sa pagtatagpo ng iyong iniisip at ng iyong damdamin, depende sa kombinasyon yan, pwede kang ma-depress o pwede kang mas maging matatag sa hinaharap po nating lahat na pandemya at consequences ng pandemya. But being a spiritual director at bilang isang pari, let me suggest one line of action. At ang isang line of action po natin, sabi nga natin, garbage in, garbage out. No? Kung mali ang kinain mo, ang maling kinain mo, ang unang aapektuhan yan, yung tiyan mo, yung katawan mo. Gayon din po, kung mali po ang ipinasok natin sa ating pag-iisip, aapektuhan yan ang ating damdamin, aapektuhan yan ang ating espiritu, ang ating kalooban, no? So, dapat maayos po yung ating intake, yung ating input, para sa ganun po ay meron tayong inner strength ng spirit, meron tayong enlightenment of spirit sa gitna ng lahat ng ito. And the best way para po sa atin, syempre na mga believers, mga kapanalig, mga sumasampalataya, the best way, of course, is to nourish ourselves with the Word of God. Diba? Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And let me suggest, no, imbis na kayo po ay magbabad ng magbabad sa mga K-drama, mga K-drama, at mga Netflix. Well, maganda yan, pero wag naman sobra-sobra. Dapat magbabad din po tayo sa salita ng Diyos. Siguro sasabihin nyo, boring kasi yung salita ng Diyos. Father, saan ako pupunta dyan? Let me tell you a story. Alam niyo po, ang bayan ng Israel, ang mga Hudyo, also underwent national depression. And dahil po sa dumaan sila sa national depression, alam nyo, bawat isa sa mga Hudyo ng panahong yon, kinailangan ding humanap ng kakapitan na angkla, kakapitan na pag-asa, o kakapitan na esperansa, at sabi nga ng Ilocano, namnama. No? Dapat may pannamnam
may namnama sa buhay. And isa po sa mga napakalaking depression na pinagdaanan ng Israel bilang bayan na talagang sumagasa sa buhay ng bawat Hudyo nung panahon na ito'y dumaan ay yung tinatawag po na panahon ng Second Exile, ikalawang exile ng Israel. Alam po natin yung first exile, no? Yung first exile ng Israel, yan po yung naganap nung panahon ni Moses, na dahil po sa tagtuyot, dahil po sa famine, kinailangang mag-migrate ang buong angkan ni Jacob patungo ng Egypt, kung saan nandoon si Joseph bilang gobernador. Doon sila namalagi upang tawirin nila ang taggutom, okay? Pero pagkatapos nun, ay hindi sila nakapag-move on, na natili sila sa Egypt for 420 years of slavery. At kinailangan ng isang Moses upang dahan-dahang ibalik sila sa lupang pangako, sa kanilang normal na buhay sa Kanaan, and it took 40 years for them to go back to normal. Now, pagkatapos po nun, nagtuloy-tuloy ang buhay ng mga Israelites, nabuo yung kaharian ni David at ni Solomon, nagkaroon sila ng iba't ibang hari, may hari sa norte, sa Samaria, may hari sa sur, sa area ng Jerusalem. Pero ang nangyari, dahan-dahan ding humina ang mga poder ng mga kahariang ito at pinasok ang Israel ng mga foreign powers. Nauna pong bumagsak ang bandang itaas, ang Kingdom of Samaria sa itaas. Nauna po yung bumagsak. Ito po ay pinakman ng Assyria. Nineveh ang kapitolyo ng Assyria. Ito po ay nasa gawing Mesopotamia, kung nasa naroon ng Iran, Iraq ngayon. Pero pagkatapos ng 200 years, bumagsak din po naman ang Southern Kingdom ng Jerusalem sa Babylon kay Nebuchadnezzar. Yun po ay tumakbo ng 70 years. 70 years. Yun ang second period of exile. At para po sa maraming Hudyo, it was a period of uncertainty, a period of hopelessness, a period of national depression. No? Una, sinira ang siyudad ng Jerusalem. Yung mga walls ng Jerusalem pinulbos. Maliban po dyan, pinulbos din ang templo. Ang kaisa-isang templo at sambahan, pinulbos yun. Kinuhang bihag ang mga hari at mga prinsipe. Kinuhang bihag ang mga pari, kaya hindi na nila alam kung ano ang linya, yung family line ng mga pari. Mahalaga po yun sa kanila. So nawala ang mga pari, nawala ang mga hari, nawala ang templo, nawala ang syudad ng Jerusalem. Hinakot yung maraming Hudyo, dinala sa Babylonia upang doon manilbihan sa ilalim po ng hari ng Babylon. So, nasira ang lahat ng istruktura, pati kabuhayan, syempre. Oo, nasira. Ang natira lamang po sa Jerusalem ay yung mga yagit, yung mga mahihirap, yung mga dregs, kung tawagin, latak ng lipunan. Yun ang tinira. Pero yung mga Hudyo na may kaya, yung mga Hudyo na may alam, dinala lahat yan sa Babylonia upang gamitin ng hari ng Babylonia sa pagpapalakas, pagpapasigla ng kanyang imperyo. It was a period of national depression. Nawala lahat yung identity ng Israel. Nawala ang templo, pari, nawala ang hari. Hindi lang po yun. Kahit yung division ng mga tribu, dati-dati malinaw, sino ang descendants ni ganito, sino ang descendants ni ganon. Nawala din po yun kasi alam nyo po,
puwersa ng Assyria at later on ng Babylon, yung tinatawag po natin ng intermarriage ng mga tribo para ma-erase yung mga tribal identity. No, yung panahong yon, anong ginawa ng mga Hudyo? Sinikap po nilang humawak sa isang bagay upang sa ganon masustain ang kanilang identity. Yun po ang kanilang lengguwahe, ang kanilang lengguwaheng Hebreo-Aramaiko, at ang kanyang literatura, ang kanilang mga panitikan, literatura. Doon po nabuo ang mga libro ng Old Testament. By the rivers of Babylon, as they sat down, sabi nga ng kanta, remembering Zion. Ang ginawa ng mga Hudyo, they hang on to the last known identity that they have, which is their language, Hebreo-Aramaiko, and their unique writings, stories, epics, literature. At doon po nabuo nga itong Biblia. Isinulat nila dahan-dahan yung mga oral tradition, mga kwentong pinagpasa-pasa ng kanilang mga ninuno at mga propeta, isinulat. So, from the crisis of a national depression, yung second exile na tinatawag po sa Babylon, doon tumayo what is now known as the Hebrew Bible. And later on, of course, the Old Testament. Pero alam nyo po, ito yung sa national level. Okay? That is how they sustained yung kanilang pride, yung kanilang dignity, yung kanilang meaning. Mahalaga po yun no? Pag ikaw nawalan ng meaning, nawalan ng pride sa buhay, ayun, doon ka magkakaroon ng kapraningan. Delikado. Mahirap po yung sobra-sobrang pride, okay? Mahirap naman yung wala ding pride, kasi ang palit nun, praning. Kaya dapat medya-medya lang. Di ba? Medya-medya. Okay. Now, pero on the personal level, at yun po ang maganda, meron ba tayong makikita sa iniwan na Old Testament ng mga Hudyo regarding facing a period of depression? Tulad ng nangyari po sa Israel in the time of the Assyrians and the Babylonians, na hindi nila alam kung kailan tatagal. Hindi naman nila nasabi, 70 years lang pala ito. No, of course, habang dumadaan ka doon, hindi mo alam kung kailan kaya tatagal to, gaano katagal. Kagaya sa atin. Alam ba natin kung gaano katagal ito? Sigurado ba tayo na by September, end of September, flattened na ang curve? Balik na tayo sa normal? We never know. Di ba? We will only know when everything is over. Yan nga Kaya nga, we try to preserve and nourish ourselves. Kasi baka mamaya, before everything is over, tayo ang magsabi, it's over for me. Nako, delikado po yun. Hindi mo na makikita ang ending yan. Kung sasabihin mo, hindi na ako pa makapaghintay, it's over for me. Wala na. Hindi mo na makikita how things will be over. Yan. Kaya, hang on. No? How do you hang on? Let me give some practical points mula sa side po ng spirituality at scriptures. Okay? Spirituality and scriptures and the experience of the people of the Old Testament. Okay? Alam nyo po, ang ipe-prescribe ko, magbasa tayo. Huwag lang tayo manood ng Netflix. Kasi panonood, passive yan Pag nanonood ka lang, passive, nakaganyan ka lang.
nakatunganga ka lang. Ayan. Pero kung ikaw po'y magbabasa, reading motivates your mind. And when your mind is motivated, reading also fills up your heart. And when your mind and your heart are full, reading fills up your spirit. Okay? It fills up your spirit. Now, two very important things that you can read. Yan. Mula po sa inspirasyon ng experience mismo ng mga people of God sa Old Testament. Unang-una, I would prescribe reading the book of Judith. Judith. Ayan. Oo. Isa po yan sa mga libro ng Biblia ng Old Testament na matatagpuan lamang po ninyo sa Catholic Bibles. Catholic Bibles po dapat ang hawakan nyo. No? So, the book of Judith. Itong book of Judith pong ito is only 16 chapters, 16 na chapter. Singhaba, more or less, ng Gospel of St. Mark, which is the shortest gospel. Ang Gospel of Mark, meron din pong 16 chapters. Sa New Testament, Gospel of Mark. Pero sa Old Testament, yung Book of Judith is beautiful. Ang libro pong ito, ang tawag po ng mga Hudyo dito is that it is called an epic. Epic. Pag sinabi pong epic, ito po ay kwento ng isang tao na kinikilala nilang dakila, no? So ang epic ay kwento ng isang heroine. Hindi po yan yung inihit-hit. Heroine, ibig sabihin babaeng hero, no? So an epic can either be the story of a woman heroine or a man hero. Okay? So in this case, it is the story of Judith. Ayan. Judith. Okay? So ano bang kwento sa 16 chapters nito? Well, isinituate po, kung bubuksan ninyo ang aklat at magsimula kayo magbasa, ito palang kwento ni Judith na ganap nung depressing moments ng Israel na sila po ay napaligiran na ng mga puwersa ng Babylonia sa ilalim ni Nabukadnezar. Oo. Etong si Nabukadnezar, gusto niyang talagang pasukuin ang lahat ng bayan sa kanilang palibot. So isa na po doon ang bayan ng Israel na talagang sinalakay ng puwersa ni Nabukadnezar at ito'y inihabilin niya sa isa sa kanyang pinakamatinik na general, si Holofernes. Holofernes ang pangalan ng general, matinik na general. Pinalibutan nila ang siyudad. Alam nyo po, yun ay depressing moments kasi buhay kayo pero naka-lockdown kayo. Lockdown kayo, hindi kayo makalabas ng syudad kasi sa labas ng syudad, nakapalibot ang mga Babylonian army. Walang tubig at pagkain na pwedeng pumasok, walang bisita na pwedeng pumasok lumabas. Kayo mismo, hindi kayo pwedeng maggagala sa labas. Lockdown. Quarantine kayo. Oh? So, depressing po, lalo-lalo na kasi alam ninyo na ang nakapalibot sa inyo ay kaaway. Anytime, pwede kayong salakayin, pwedeng pulbusin. No? Now, sa gitna po ng lahat ng yan, alam nyo po sa Israel, ang kalalakihan na may poder, di po ba? Pag ikaw ay babae, ikaw ay second-class citizen. Ang may poder, lalaki. Pero yung mga lalaki sa Israel, naduwag. Oh, naduwag. Parang mga asong nakakawiwit ang buntot sa likuran. Naduwag yung mga Israelites. Kahit yung mga angkan ni Huda, na ang simbolo ay leon, na dahil po doon, they were taught to be the fiercest. Oh,
and the most powerful of the tribes of Israel, kahit yung mga lalaki ng angkan ni Huda, wala pong nagawa. Hanggang sa lumitaw itong si Judith. Sa chapter 8 ng 16 chapters na epic ng Judith, inintroduce itong si Judith. Alam niyo po yung pangalan ni Judith ay napaka-interesting kasi kung titignan niyo po ang ibig sabihin ng Judith, J-U-D-I-T-H, yan. Ang literal meaning pala niyan ay Jewish. Hindi po yan Cebuano, ha? Jewish. Ang ibig sabihin niya, babaeng Hudyo. Yan. So, yung pala ang literal meaning ng Judith. Judith literally means a lady Jew. Ayan, babaeng Hudyo. So, it is actually a symbolic character. Sabi nga nila, maring itong si Judith na ito ay symbolic character, avatar, kung tawagin po ng mga kabataan ngayon. Si Judith ay avatar ng kababaihan ng Israel. Ang mga kababaihan ng Israel na matatapang tulad ni Sarah, tulad ni Rebecca, tulad ni sino pang kilala ninyo? Si Sarah, si Rebecca, ayan, yung mga Old Testament women, si Deborah, ayan, si Miriam na nakatatandang kapatid ni Moses. So, avatar si Judith ng babaeng Hudyo. At ano nangyari? Naghanda siya. At sa kalagitnahan ng gabi, pinanon niya siya at ang kanyang maidservant, ang kanyang abay na babae, plinano nila kung paano papasukin ang kampo ni Holofernes. Magandang basahin niyo yung kwento, ha? Huwag lang kayo mag-rely sa akin po summary. Summary lang po yung binibigay ko para sa ganun, hikayating kayo. At sinalakay nila at alam nyo, pinugutan ng ulo itong si Holofernes sa kanyang kalasingan. And the next day, kailangang tumakbo ang buong puwersa ng Babylon umatras kasi nawalan sila ng ulo, nawalan sila ng general. And Judith became the heroine. Now, alam nyo po, pag pinagnilayan nyo yan, at yun ang maganda, pag nilayan nyo, pagkatapos yung basahin yung epic poem, epic story na yan sa Old Testament, pag nilayan nyo, no? Ang isa po sa mga napakagandang realization dyan ay, hindi naman pala hopeless ang sitwasyon. Kung tayo po marunong lumapit sa Diyos, marunong din kumalma sa ating mga sarili, mag-isip, magnilay. God usually makes use of the unusual persons. Dito, imbis na lalaki, babae ang ginamit upang bigyan ng panibagong umaga ang bayan ng Israel. And alam niyo po, ito'y encouragement sa mga kababaihan, kayong mga nanay, kayong mga auntie, kayong mga elder sister sa inyong mga bahay. No? Sana maging mga Judith kayo. Kaya nga, draw the inspiration. Basa-basahin nyo itong aklat na ito ni Judith. No? At sabi nga po nila, itong aklat daw ni Judith, ito daw po ay prophecy tungkol sa mahal na ina. Bakit? Si Judith, tinagpas niya yung ulo ng kalaban ng Israel, yung general. Ang mahal na ina, inapakan niya ang ulo ng ulupong. Diba? Stepping on the head of the serpent, the enemy of humanity. Kaya po alam nyo, let's find hope and meaning. Huwag tayo ma-depress, no? But tulad ni Judith, tulad ng mahal na ina, no? Let's draw the strength from the Word of God. Man does not live on bread alone,
but on every word that comes from the mouth of God. Ang ganda, di ba? Ayan. Oo. Now, the other book na i-recommend ko po para sa inyong spiritual reading, family reading nga kung gusto ninyo eh. Oo, pag-usapan nyo ito sa pamilya, dahan-dahanan yung basahin, pag-usapan nyo sa pamilya, is the book of Tobit. Ayan. Another interesting book na mababasa po natin sa Old Testament, sa Catholic Bible. Catholic Bible po. Ha? At ito naman ay kwento ng 3 tauhan. Oo, hindi masyadong komplikado, wala kayo masyadong maraming iintindihin ng mga subplot, ganyan, ano? 3 tauhan. Sa 3 tauhan, iikot ang kwento ni Tobit. Okay? Si Tobit muna, ang tatay, si Sarah, at si Tobaya. Ayan, 3 characters po. And again, kung titignan po natin ang indikasyon, sabi dito, itong kwentong ito, kapag yun namang Judith is a epic kwento ng isang hero na babae. Ito naman pong Tobit, sabi nila, is a spiritual novel. A religious nobela. Okay? Nobela. Tungkol sa 3 tao. Doon iikot ang kwento. And alam po natin na ito'y naganap sa kapanahunan na ang maraming Hudyo ay hindi naninirahan sa sariling bayan. Kung hindi, sila po ay puwersadong naninirahan bilang mga exile sa bayan ng Mesopotamia. So, ibig sabihin, ito po ay naganap ng panahon nga ng Second Exile, na ang maraming mga intelektual at may kaya at mayayamang Hudyo ay dinala po doon sa Mesopotamia. Kasama na riyan itong si Tobit at ang kanyang anak na si Tobaya. Oo. At tignan nyo, kahit na nandoon sila ay pwersadong kinuha at nilockdown sa Mesopotamia. Anong ginawa po nila? Unang-una, pinilit nila na maging matatag, personal. Pangalawa, talagang pinagsikapan po nila na kahit naka-lockdown sila at wala na ang templo, they would still practice the religion. They would still practice the different rituals of the religion. And they would still practice the moral life of being a true observant Jew, which is corporal works of mercy. So, hindi porket ikaw ay depressed, naka-lockdown, at ang simbahan din ay hindi ganong bukas. May limitasyon ang pagpunta na simbahan. Hindi porket ganon, ibig sabihin wala ka na magagawa. Etong mag-amang ito, si Tobit at si Tobaya, even in Mesopotamia, foreign land, walang templo, walang pari, walang mga sakripisyo ng Passover at kung ano-ano, they continued to celebrate Passover and the Sabbath. Kita niyo? Kaya nasa atin yan eh. Oo. The family is actually the most important organization. Diyan magsusurvive sa family kung sakasakali. Okay? Now, habang ginagawa nila yan, they tried their best living in Mesopotamia. Ano ang nangyari? Abay, they are good men but bad things happen to good men. O hindi ba yan ang tinatanong po ninyo? Ako naman ay mabuti, wala naman akong inaagrabyado. Bakit ganito na ganito ang nagaganap sa akin? Bad things can happen to good men. At yan po ang nangyari kay Tobit.
Gumagawa na nga siya ng mabuti, pero ano nangyari sa kanya? Nagkasakit, nagkaroon ng katarak, hindi na makakita. Oh, oh. Kaya nga sabi doon, kung babasahin po ninyo at talagang magandang basahin, nagkaroon siya ng blindness sa chapter 2 at pagkatapos niyan sa chapter 3 ng Tobit, aba isipin nyo, nananalangin siya kay Lord, pero ang panalangin niya kay Lord, na sana'y patayin na siya. Na sana'y mamatay na siya. Magunaw na lahat. Isipin mo yan. Ibang klaseng panalangin. But that is what happens when people are in depression. So, tinawag niya ang kanyang anak na si Tobiah. Sabi niya, anak, mabuti pa bago may mangyari sa akin. Kasi iniisip na talaga mamatay siya. Sabi niya, umikot ka muna at hanapin mo yung mga may utang. Kolektahin mo ang utang para may iiwan naman akong pera sa'yo. O, kita mo. Pera pa rin ang issue. So, umalis ang Tobiah. Pag-alis niya, para mangolekta ng utang, dalawang bagay nangyari. Nakakilala siya ng isang byuda, si Sarah. Si Sarah na, nako ay ubod din. Ubod ng bad luck. Oh, kung hindi ba naman bad luck eh. Oh, lahat ng pinapakasalan ni Sarah na lalaki namamatay sa gabi ng honeymoon. Naku, delikado. Inubos niya ang ilang kalalakihan kasi pag nagpakasal siya at nag-honeymoon, namamatay on the night of the honeymoon. Kasi nga pala, ito si Sarah, alaga ng isang demonyo na nagkakagusto sa kanya. So, basahin yung ganda ng kwento eh. At dahil po dyan, ito si Sarah, tulad ni Tobit, nananalangin din kay God. At ang panalangin niya rin kay God, suicide. Patayin mo na ako. Kung ganito man lang ang buhay. Utasin mo na ako. Patayin mo na ako. So, the height of hopelessness and the height of depression. Kita mo yan? Na nangyari dito sa babaeng ito. But what happens? In the midst of the problem, God worked out the solution. Ganyan po eh. In every problem, hindi lamang po may solusyon, kung hindi, the solution is there in the problem. The solution is part of the problem. Para pag kumakain ka ng, ano ba yan? Durian. Ang sarap ng durian, except for one thing, amoy. Pero paano mo aalisin ang amoy ng durian? Huwag mong itatapon yung skin ng durian. Oo, yung maamoy na skin ng durian, huwag mong itatapon. Yun na, lagyan mo ng tubig, doon ka magmumog, at doon ka rin maghugas ng kamay. And wonder of wonders, mawawala ang amoy. Mula doon sa tubig na ilinagay mo doon sa maamoy na skin ng durian. Ganyan ang Diyos. There is the problem, but in the midst of the problem, there is the germ of the answer. So dito, habang nangongolekta itong si Tobiah ng pautang ng tatay niyang gusto nang mamatay, nakilala niya itong babaeng ito na gusto ring mamatay, at sa gitna ng lahat na yan, nakakilala siya ng hindi kilalang Rafael ang pangalan, na isa palang anghel, at mula sa isda na umatake kay Tobiah habang siya naliligo sa ilog, sa isda pa lang yun, nandoon ang solusyon. Basahin nyo, hindi ko nasasabihin lahat. No? Basahin nyo po. Oo. Pero ganyan po ang Diyos. And I would like you to see how hindi lamang kababaihan tulad ni Judith ang pwedeng maging agent of hope sa gitna ng depression. The family is the nest of hope. Ang pamilya ang dapat na maging pugad ng namnama,
pugad ng esperansa sa gitna ng depression. So, yun po ang akin pong payo at sharing sa inyo ngayong gabi. Sana nagustuhan po ninyo, ano? Huwag ko kayo ma-depress. Magbasa-basa kayo. Ayan. Huwag lang manood. Huwag kayo manood ng puro problema. Pagpapanoorin nyo puro Netflix na nakakatakot. Tinatakot nyo yung sarili nyo. Lahat na nakakatakot na science fiction, panonoorin nyo. Tapos sabihin, ganyan din pala ang COVID. No? Wag lang kayong makinig sa mga problema. Kung everyday ang inyong panonoorin sa YouTube at ang inyong pakikinggan ay yung tulpo na puro problema ng mag-asawa. Naku baka mamaya pumasok sa inyo yung mga problemang yon. Ganun na rin kayo mag-usap na mag-asawa. You become what you eat. Sabi nga ni San Agustin, remember about the Eucharist? You become what you eat. You eat bad, you will feel bad. You will feel bad. When you eat bad, you feel bad. You have to eat healthy. At gayon din po sa ating spirito. Remember that. And how do you feed the spirit? You pray, yes. But prayer also needs study, reading. Read something healthy. Man does not live on bread alone, but on every word. At ito nga po, hindi pala tayo ang unang dumaan sa depression. Sa Old Testament, may kwento na ng depression. And napakaganda po yung example ni Judith at ni Tobit. Sana magsilbing food for thought, food for hope, ang dalawang libro pong ito. Pagpalain po kayo. Punuin kayo ng liwanag ng Espiritu Santo. Punuin kayo ng lakas ng kalooban na nanggagaling sa Espiritu Santo. No? At may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.